Narinig mo ba yon? Parang may umiiyak sa bukirin. Ano ba yan, Marco? Wala naman eh. Gabi na. Huwag ka naman manakot din oh. Hoy, saan ka pupunta? Saglit lang, titingnan ko. Ano? Huwag na, delikado na. Gabi na. Baka kung ano pa yan, mapahamak pa tayo. Alam mo naman dito sa baryo natin, ang dami ng kwento tungkol sa mga aswang. Nagpapaniwala ka lang sa mga yon. Tsaka hindi pwede. Paano kung tao yun? Kailangan natin siyang tulungan. Eh paano kung multo? Ay Diyos ko, Marco. Ganito yung mga napapanood ko sa mga horror movies eh. Manahimik ka na nga lang dyan. At huwag ka nang sumunod. Ano? Iiwan mo talaga ako dito? Kainis ka talaga oh. Sandali, susunod ako. Wait! May anino sa kawayan. Oh, Diyos ko, Marco. Multo nga. Oh, Diyos ko. Dugo yan. Marco, may dugo sa bibig niya. May pakpak siya. Hoy! Anong ginawa mo sa kanya? Hala! Pinatay niya yung lalaki! Kinain niya! Ay, Diyos ko! Umalis na tayo dito, Marco! Tumakbo na tayo! Teka, sandali! Huwag kang lalapit! Lumayo ka dyan! Kung ano ka man, layuan mo kami. Hindi ka namin sasaktan. Basta wag mo lang kaming kainin. Aalis na kami! Aalis na kami! Sandali. Ha? Hindi ako masama o kaaway. Kailangan ko lang gawin to para mabuhay ako. Anong nangyari sa'yo? Ang dami mong saksak. Diyos ko, bakit pa tinatanong ko pa? Bahala ka na nga. Tara na, Marco. Sandali. Humilom ang sugat niya. Tingnan mo. Ha? Pero, paano nangyari yun? Ako si Elias, 55 taong gulang na ngayon. Ngunit 3 dekada na rin ang nakalipas mula nang mangyari ito. Taga-probinsya po ako at sanay sa simpleng buhay. Hindi po ako nakapagkolehiyo, ngunit madalas akong abala sa pagtulong sa sakahan ng pamilya namin. Ngayon habang nagbabalik tanaw, parang muling nabubuhay sa isip ko ang bawat detalye. Hindi ko mapigilang kilabutan. Mabalot ng takot, lalo na tuwing maaalala ko kung paano ko siya nakitang duguan. Nakatayo sa ilalim ng malamlam na buwan na parang nawawala sa mundo. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko noon. Maaawa ba ako dahil tugatan siya at puno ng lungkot ang mga mata? O matakot dahil sa katotohanan? Kumain siya ng laman ng tao? Pumapatay siya na parang hayop? Ngunit hindi ko rin alam. Baka ako lang ang nababaliw. Sapagkat nang iniwan niya kami ni Sofia sa palayan nang hindi kami sinasaktan, para bang nakuha niya ang simpatsya ko. Parang gusto kong alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi nagtagal may fiesta noon sa aming baryo at ipinakilala ni Tio Cardo ang mag-asawang bagong tenant sa kanyang paupahan. Ngunit hindi ko inakala na muli kong makikita ang babaeng duguan ng gabing iyon. Ang babaeng magdadala ng takot sa buong baryo namin. Ngunit siyang magkakaroon pala ng malaking papel sa buhay ko. Marco! Bilisan mo! Kunin mo na yung suma na ipinagawa ni Lola Mara para kay Tio Cardo. Ano? Ang layo-layo pa nun. Bakit ako? Nakakatamad. Wala kang magagawa. Utos ni Lola eh. Bilisan mo na. Gusto ko na rin kumain. Nauumay na ako sa mga nakahain dito eh. Paano hindi ka mauumay? Kanina ka pa kain ng kain. Halika na nga. Samahan mo ko. Ayoko. Ang lamig eh. Tsaka nakakatakot sa daan. Eh baka mamaya makita na naman natin yung aswang. Shh! Tumahimik ka nga. Mamaya marinig ka ni Lola. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo nang ipagsasabi kahit kanino ang nakita natin? Eh bakit nga ba? Eh dapat na sabihin natin. Eh kasi baka may mapahamak pa.
Mas mabuti kung alam mo ng lahat, di ba? O ba hindi biro ang aswang, no? Nakita mo naman siguro kung anong nangyari doon sa lalaking na biktima, di ba? Ang kulit mo naman. Sinabi kong huwag kang umimik tungkol sa aswang eh. Hindi mo ba naisip na kapag nalaman niya ni Lola, hindi na tayo papayagang lumabas sa bayan, lalo na kapag gabi? Dahil lang doon, ang babaw mo naman. Basta. Tsaka wala namang sumunod na biktima, hindi ba? Kaya wala na yon. Hindi na babalik. Huwag na nating takutin ang mga kabaryo natin. Mamaya isipin pa nila na gumagawa lang tayo ng kwento. O sige nga. Paano nila maipaliliwanag yung natagpo ang bangkay na walang ulo at lamang loob? Marami na ring masama sa mundo, Sofia. Hindi na bago yon. Kahit tao kayang gumawa nun. Hindi ka ba nanonood ng balita? Kahit bata nga, kaya nang pumatay ng ganun kalala. Kahit na. Mas maganda pa rin na alam ni Lola yun. Sige. Pero pag sinabi mo yan kay Lola, hindi na kita ihatid kay Emma tuwing magkikita kayo. Hindi na rin kita pagtatakpan kay Lola. Visit naman to. Oo na nga. Wala na akong sasabihin. Kakainis. Ayan. Susunod ka din naman pala eh. Oh, tumayo ka na dyan. Samahan mo na ako. Kaya nako. Kung hindi ko lang talaga alam na isusumbong mo ako kay Lola, hindi talaga kita susundin. Buti alam mong isusumbong kita. Nay, nandito na ako. Eto lang sumano. Sinobrahan ko pa yan, ha? At alam kong maraming parating ngayon. Chicardo! Yes! Buti na lang dilalin nyo na po eh. Kukunin pa lang po sana namin. Dinala ko na at pupunta na rin ako dito. Salamat po, Tio Cardo. Nga pala, Tio, nasa na po yung promise mo sa akin na buko salad? Huwag mong sabihin wala, Tito. Nako, sasakit ang tiyan ko. Mukha kang buko salad pero hindi ka naman tumulong. Kung wala si Eman, edi wala rin ang buko salad mo. Sus, ibibida mo pa si Eman. Gusto mo lang purihin siya ni Tio Cardo eh. Tama na yan. Puro kayo pag-aasaran. Nga pala, nandyan na ang buko salad, dala ni Marie. Parating na siguro sila. Marie? Sino yun? Sino po yung Tio Cardo? May bisita po ba tayo? Hindi naman bisita. Mas maganda siguro kung ituring natin silang parang pamilya. May bago po ba kayong tenant sa paupahan, Tiyo? Oo, Sofia. Sakto pa, halos kaedad mo ang anak ni Isay at Bertin. Siguradong magkakasundo kayo. Oh, ayan na pala sila. Magandang gabi ho. Happy Fiesta! Ay, happy fiesta po. Nagdala kami ng lumpiang sariwa. Ginawa po ng asawa at anak ko. Ay sana magustuhan nyo. Ay, Isay! Berting! Mabutit na kaparito kayo. Ay, pasensya na. Abala ako sa kusina. May iba pa ako niluluto. Tuloy kayo. Pasok na kayo at huwag kayong mahihiya. Salamat po, Lola Mara. Ang dami namang pagkain. Mukhang engrandeng fiestahan po palang magaganap dito. Ay, nako. Ganito talaga tuwing fiesta. Pinapupunta ko kasi rito ang mga tauhan namin sa Bukrid. Ay, babaya. Paniguradong nandito na rin sila. Kasama rin yung pamilya nila. Ah, ganun po ba? Ang bait yun naman po, Lola Mara. Ay, nako. Nabola ka pa, Isay. Halika. Patong mo na lang yung dala mo dito at maupo muna kayo. Tatapusin ko lang ginagawa ko. Magandang gabi po. Eto na po yung buko salad. Ay, nako, salamat Iha. Nabigat ang kapatuloy. Hindi na kasi ako sanay magdala ng mabigat at may rayuman na rin ako. Ayos lang po. Marco, siya yung babae nakita natin, di ba? Siya yung aswang. Sofia, shh, huwag ka maingay. Baka marinig ka niya. Makisabay ka na lang sa kanila. Pero Marco, paano kung... Abay! Ang gandang bata naman pala ng anak niyo, Isay. Ang puti at ang kinis ng balat. Ilang taon ka na, Iha? 23 po. Abay, halos kaedad mong apo kong si Sofia. Ay, apo, halika. Bakit ka ba nakatago dyan sa likod ni Marco?
magpakilala ka kay Marie. Ay siguradong magugustuhan yung isa't isa. Wait, nakalimutan ko yung iniihaw ko sa likod. Ay baka masunog bigla. Tingnan mo tong batang to. Kanina pa nagdadaldal dito, may ginagawa pala. Magandang gabi, Marie. Ako pala si Marco. Apo din ako ni Lola Mara. Welcome dito sa bahay namin. Sige po, sundan ko muna si Sofia. Marco, anong gagawin natin? Siya yung babaeng nakita natin kumain dun sa lalaki, di ba? Aswang siya. May pakpak nga eh. Diyos ko, ano bang ginagawa niya dito? Shh! Sofia, kumalma ka nga muna. Makinig ka sa akin. Huwag kang magpanik. Huwag mong ipakita sa kanya na natatakot ka. Kung gagawin mo yon, baka mapansin niya at baka lumala ang sitwasyon. Pero Marco, hindi ko mapigilan. Natatakot ako. Bakit siya nandito? Anong pakay niya? Ano, hinahanap ba niya tayo? Paano kung patayin niya tayo tapos padamay si Tio at Lola? Diyos ko, anong gagawin natin? Alam kong nakakatakot. Pero kailangan nating kumilos ng mahinahon. Umakto ng normal. Sofia, kung magpapakita tayo ng kaba, mas lalong mahihirapan tayo. Sa ngayon, obserbahan muna natin. Tingnan natin kung ano talagang intensyon niya. Kasi kung tayo lang ang habol niya, matagal na sana niyang nagawa yun. Hindi na niya kailangang magkunwaring tenant pa ni Tio Cardo. Uminahon ka muna. Pero Marco, anong gagawin natin kung may masamang balak siya? Sandali lang. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Alisin mo yung panginginig sa boses mo. Kumalma ka lang. At makinig ka sa akin. Susundan natin ang galaw niya. At pag may nakita tayong kakaiba sa kanya, at alam nating ikapapahamak natin, sige, magsabi na tayo kay Lola. Ano? Nasisiraan ka na ba? Gusto mo bang mapahamak? At saka bakit maghahanap ka pa ng ibang rason? Malinaw na siya yung babaeng aswang na nakita natin sa palayan. Tama nga. Pero hindi mo ba naalala noon na sinabi niyang hindi naman daw siya masama? Paano kung hindi naman nga? Ipapahamak mo siya kung sasabihin mo agad kay Lola nang hindi mo na inaalam ang totoo. Tingnan mo, hindi naman siya umaatake. At napapansin mo ba? Kumikilos siya ng mahinahon sa paligid. Naririnig mo ba yung sarili mo, Marco? Uunahin mo pa talaga yung nararamdaman niya kaysa sa kapakanan na nating lahat? O sige, ganito na lang. Patapusin lang natin itong fiesta. Huwag ngayon, Sofia, kasi masyado maraming tao ang pwedeng magpanik. Pagkatapos ito, bukas sa bukas din, sasabihin na natin kay Lola. Habang unti-unti kong napapayag si Sofia, ramdam ko pa rin ang tensyon sa paligid, lalo na nung nakabalik na kami sa loob. At bawat galaw ni Marie ay aming pinagmamasdan. Ang mahinahong hakbang, ang malumanay na tono ng boses, ang kakaibang aura na nagmumula sa kanya. Alam ko noon na hindi basta-basta ang sitwasyong yun, kaya kailangan naming maging maingat. Marco, tingnan mo. Lumabas siya. Sinundan niya si Miming. Naku, baka kung anong gawin niya sa puso ni Lola Mara. Shh! Huwag ka maingay. Sundan natin. Pero huwag ka masyadong magpapahalata. Tahimik kaming sumunod sa kanya. Nag-iingat na hindi maakit ang atensyon niya o ng ibang tao sa fiesta. Lumapit kami sa likod ng bahay at doon nakita namin si Marie na hawak ang maliit na kuting sa braso. Dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot na balahibo nito at ang mga mata ng kuting ay nakapikit. Halatang komportable. Ang buong aura ni Marie ay tila nagbago. Mahinahon,
maalaga at tahimik. Marco, anong ginagawa niya? Nakikita mo naman, di ba? Wala siyang ginagawang masama, Sofia. Hindi niya kakainin ang pusa ni Lola, okay? Baka nga hindi niya sinasadya ang nangyari noong nakita natin siya. Dahil lang dito sa kuting na hindi niya sinaktan, iniisip mo na naman na mabuti siya. Alam mo, Marco, konti na lang iisipin ko na may kakaiba kang tipo sa babae na yan. Ano ba naman yung pinagsasabi mo? Ang punto ko lang, hindi natin alam ang buong kwento. Kaya nga oobserbahan muna natin, di ba? Hindi ko naman sinabi na hihinto na tayo eh. Sa ngayon, kumilos tayo na parang hindi natin siya natatandaan nung gabing yun. Hello? May tao ba dyan? Shit, mukhang narinig niya tayo. Umakto ka lang ng normal. Akong bahala. Ano? Teka, anong gagawin mo? Hoy, bakit ka lumabas, Marco? Kami ito, Marie. Si Marco at Sofia nga pala. Pasensya ka na, Marie. Natakot ka ba sa amin? Hindi naman. Hindi ko alam na may sumusunod pala sa akin. Bakit nga pala kayo sumunod? May sasabihin ba kayo sa akin? Sasabihin? Oo. Wala ba? Wala naman, Marie. Lumabas lang talaga kami ni Sofia kasi hinahanap namin yung kuting ni Lola. Oo, yun nga. Ano kasi, hindi hinahayaan ni Lola sa labas ng bahay yung pusa. Baka kasi mawala. At saka, baka makain ng kung ano sa labas. Alam mo na, gaya ng... Aray, ano ba, Marco? Bakit ka naman naniniko? Manahimik ka kasi. Hello, Sofia. Ang cute ang pangalan mo at saka ang ganda-ganda mo. Salamat. Sige, akin na si Muning. Ibabalik na namin kay Lola. Pasok ka na pala sa loob. Mauna na kayo. Gustong-gusto ko kasi ang ganitong gabi. Malamig sa pakiramdam at napakapayapa. Susunod na rin ako mamaya. Salamat sa inyo. Habang pumasok kami sa loob, ramdam namin ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas. Ngunit bago pa namin maayos na mailagay si Muning, biglang sumabog ang malakas na tunog ng fireworks sa labas. Sofia! Marco! Hali kayo! Tulungan niyo ako magpaputok! Sandali, si Marie! Oo nga. Pwede natin siyang mahuli dito. Di ba sabi nila, panakot daw sa aswang kapag malalakas ng tunog? Oo. Halika, bumalik tayo sa likod. Sige, Eman! Damihan mo pa! Sunod-sunurin mo! May pupuntahan lang kami! Utos ko noon kay Eman. Pagkatapos, agad naming tinakbo ang likuran upang makita ang reaksyon ni Marie. Inaasahan naming makakita ng pagkabigla o takot. Ngunit ang nakita namin ay kabaliktaran. Nakatingala siya sa langit. Kumikislap ang mga mata sa tuwa at lumalawak ang ngiti niya habang pinagmamasdan ng kumikislap na ilaw. Wow! Ang ganda ng fireworks, ha? Ang saya pala nito sa gabi. Marco, tingnan mo siya. Hindi siya natatakot. Hindi siya nagulat, oh. Parang kay Joy pa nga siya eh. Oo nga. Teka. Siya nga ba nakita natin nung gabing yun? Sigurado ka ba? Oo. Kahit naman puro dugo siya noon, tanda ko pang mukha niya. Pero ewan, hindi ko alam kung bakit parang hindi siya. Alam ko na. Halika dito sa kusina, bilis. Bakit? Ang sabi, takot daw ang aswang kapag sinabuyan ng bawang at asin. Halika, hawakan mo to. Magkukunwari akong madudulas at ihahagis ko ito sa kanya. Ayusin mo ha, makisabay ka. Habang umaakbang si Sofia papalapit kay Marie,
Tila bumibigat ang tensyon sa hangin. Mahigpit niyang nakakapit ang kamay sa maliit na mangkok ng bawang at bawat hibla ng kanyang pag-asa ay nakasentro sa simpleng pagsubok na ito. Sa likod niya nakatayo lamang ako at pinapanood kung magtatagumpay ang gagawin niya. Sofia, sigurado ka ba dito? Oo nga. Galingin mo na lang, okay? Nang makarating kami sa likod ng bahay, buong puwersang inihagis ni Sofia ang asin at ang bawang kay Marie. Ngunit walang nangyari. Naku, hindi. Sofia, okay ka lang? Anong nangyari? Wala. Sige, manood ka ng fireworks. Ang palpak naman ang mga plano mo, Sofia. At doon sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng fireworks, iniwan namin si Marie. Masaya at mahinahon, na tila walang alam sa mga pangyayari sa palayan. Sa gabing iyon, tinanong na rin namin ang aming mga sarili kung siya nga ba ang nakita namin noong araw na yun. Ngunit pagtalipas ng panibagong araw, mas lalo lamang niyang pinagtibay na wala siyang kinalaman sa nakita namin noong gabing yon. Kinabukasan, araw ng linggo, nagtungo kami sa palengke. Masigla ang buong bayan, lalo na't linggo. Nagtaka ako kung bakit may nakapaskil na larawan ng isang babae na halos kaedad ko lang. Sino kaya yan? Yan pa yung nawawalang babae, Marco? Oo, ang sabi-sabi, gabi raw yun nawala. Hindi naman natin ito nakita nung gabing yun sa palayan, di ba? Hindi ko alam eh. Ang alam ko lang, natatakot ako ngayon. Paano kung may connection na naman ito kay Marie? Wala yan, Sofia. Kumalma ka lang. Hindi ka dapat matakot. Akong bahala. Tsaka, bakit mo naman nasabi yan? Ewan ko ba? Nararamdaman ko lang. Parang may connection. Ano yun, Marco? Nakarinig ako ng sigaw. Tumingin ka sa kaliwa. Dahan-dahan lang. Baka mapansin ka ni Marie. Tingnan mo, Marco. Hindi naman siya nakatingin sa atin eh. Pinagkagalitan siya ng tindero. Shh! Sofia, huwag ka maingay. Tingnan lang natin kung anong ginagawa niya. Palihim kaming nagtago sa likod ng isang tindahan. Inobserbahan namin si Marie na nakatayo sa harap ng isang tindahan ng isda. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na nakayuko habang pinulot ang mga isdang tumalsik sa lupa. Nakita namin kung paano lumapit si Marie sa matanda. Magandang umaga po. Okay lang po ba kayo? Sofia, sabi mo pinapagalitan. Hindi naman ah. Tingnan mo. Parang hindi naman. Anong hindi? Tingnan mo nga yung mukha ng matanda, galit. Ha? Parang hindi naman ah. Tara, lumapit tayo. Ano? Teka. Marie? Anong ginagawa mo rito? Hello, Marco. Naabutan ko lang ang nangyari. Tinutulungan ko lang si Mang Isko na maibalik ang mga paninda niya. Mukhang may nagwalang customer kanina eh. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Nag-iikot lang kami. Oo, naghahanap lang kami ng sapatos. Sige, samahan ko na lang kayo. Total, tapos na rin naman ako sa ginagawa ko. Tsaka walang sapatos dito sa tindahan ng isda. Nandun pa sa dulo, oh. Oh, Marco! Sophia! Akala ko nasa bahay pa kayo. Man, saan ka galing? Naglibot lang ako. Saan ka pupunta? Wala naman. Nag-iikot-ikot lang. Nag-iikot? Akala ko ba bibili kayo ng sapatos? Sapatos? Bibili kayo ng sapatos? Ano? Manahimik ka nga dyan. Di ba sabi mo, ibibili mo ako ng sapatos? Oo nga pala.
Sige, tara. Habang naglalakad, napalingon kami nang hindi na sumasabay sa amin si Marie na nakatingin sa poster na may larawan ng nawawalang babae. Maya-maya pa, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Naging malungkot at biglang may bumagsak na luha mula sa kanyang mata. Umiiyak siya. Bakit? Ewan ko. Sino ba yan? Si Marie. Ha? Bakit siya umiiyak? Malay natin. Baka nakukonsensya. Konsensya? Bakit naman? Ang ganda niya, di ba? Hoy Marco, anong pinagsasabi mo? Wala. Pasensya na kayo pero hindi ko na kayo masasamahan. Kailangan ko nang umuwi. Uuwi ka na? Bakit? May problema ba? Masama lang ang pakiramdam ko. Siguro dahil sa init. Okay, sige. Ingat ka. Gusto mo ba ihatid ka na namin? Hindi na. Malapit lang naman dito ang apartment ni Giancarlo. Sige, mauna na ako. Ingat kayo, ha? Di ba sabi nila, masama sa aswang ang sikat ng araw? Manahimik ka nga, Sofia. Marco, Sophia, ano bang problema? Bakit ba parang nagtatago kayo sa kanya? Wala lang yun, Eman. Oo nga. Walang problema. May alam kayo na hindi ko alam ano. Sige, sabihin niyo sa akin. Hindi mo naman maiintindihan eh. At bakit? Ano ba kasi yun? Eman, huwag ka nang mag-usisa. Teka, siya. Sino ba yung nasa poster? Bakit siya umiiyak? Bastang sabi, may nawawalang babae daw. Matapos ang piyesta. 1 linggo na ngayon. Kaya naku, duda ko na buhay pa siya. Grabe ka naman. Yung iba nga taon na nawawala. Pero nakikita pa rin. Sa ibang lugar yun, sa atin. Ay naku, 1 gabi pa lang paniguradong todas ka na. Bakit? Ano bang meron dito sa baryo natin? Huwag kang nakikinig dyan kay Sofia. Wala lang masabi yan eh. Basta. Kung ano man ang problema ninyo, sabihin nyo sa akin, okay? Huwag kayong mang-iwan sa ere. Sige, Eman. Alika. Sa isang tabi tayo. Marco, sigurado ka ba? Oo. Kailangan na niyang malaman. Tama siya. Kailangan alam niya. Para masiguro ko na may magpuprotekta sa'yo kung ano man ang mangyari. Seryoso ba yan? Bakit parang nakakakaba naman kayong magpinsan? Ano ba talaga yan? Naglakad kami papunta sa mas tahimik na bahagi ng palengke. Sa gilid kung saan nakatambak ang mga kahon ng gulay. Uminto si Emma na tumingin sa amin. Seryoso ang mukha. O ano, sabihin nyo na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nyo sinasabi. Okay. Pero, kailangan mo maniwala. Saan? Sa aswang. Seryoso ka ba, Marco? Pinagluloko mo ba ako? Hindi siya nagbibiro, Eman. Seryoso kami. Bago pa si Marie at ang pamilya niya lumipat dito sa baryo natin, nakita na namin siya. Pauwi na kami noon galing sa bayan. Tapos nakita namin si Marie sa ilalim ng punong kawayan. Doon sa Talayban, parte ng daan. Tapos, anong nakita nyo? Siya ang may kasalanan. Nung lalaking natagpo ang wakwak ang tiyan at walang ulo. Kinakain niya yung lalaki. Malakas ang kutob namin ni Sofia na aswang siya. Nakita namin mismo kung paano siya nagkaroon ng pakpak. At ang pula ng mata niya. Ano yan? Kwentong pambata? Hoy, seryoso ako ha. Ano yun? Sinabi namin ang lahat kay Eman. Ang tunay na pangyayari sa Bukirin, ang paggaling ng sugat ni Marie, at ang pagbabago niya mula sa isang halimaw patungo sa isang ordinaryong babae. Walang tunog,
kundi ang malakas na hininga ni Eman habang pinoproseso niya ang mga sinabi namin. Seryoso ba yan? Teka, kung totoo yan, ibig sabihin delikado ang baryo natin. Dapat malaman ni Lola Mara ito. Sandali, Eman! Huwag muna! Huwag mo muna sabihin kay Lola Mara. Ano? Bakit naman? Kung totoo nga yan, dapat alam ng lahat, Marco. Paano kung may mapahamak? Alam ko. At hindi lang tayo ang mapapahama kapag iningay natin to. Baka kung anong mangyari sa kanya. Hindi mo ba nakita? Parang may problema siya. May pakiramdam ako na may hindi pa tayo tuluyang nauunawaan tungkol sa kanya. Sabi ko na nga ba napabalo na itong pinsan ko na to eh. Eh ano naman ngayon kung hindi natin alam lahat? Kailangan pa bang alamin? Hindi pa ba sapat yung mga nakita natin? Teka, Marco. Ayos ka lang ba? Anong pinagsasasabi mo? Bakit mo siya pinoprotektahan? Hindi ko siya pinuprotektahan. Hindi pa natin alam ang buong kwento. Nakita mo naman siya, di ba? Hindi naman siya mukhang kayang manakit eh. Paano kung mali tayo at maipahamak natin siya? May pakiramdam ako na malungkot siya. Baka hindi naman niya ginustong nangyari. Baka may dahilan. Anong dahilan? Anong rason sa pagkain ng tao, Marco? Masyado nang malalim yan. Ano bang nangyayari sa'yo? Magtiwala ka lang sa akin, Eman. May plano ako. Mag-uobserba pa tayo. Kung may makita tayong kakaiba, sabay-sabay nating sabihin kay Lola Mara. Paano kung maunahan tayo? Hindi. Huwag muna. Hintayin natin siyang gumawa ng ibang hakbang. Alam kong naguguluhan si Eman. At bago pa siya makasagot, may humawak sa braso ni Marco. Si Lola Mara. Aba, mga bata, ilang ulit ko bang sinabi sa inyo na huwag kayong mag-usap ng seryosong-seryoso sa palengke? Ano ba yan at ang lalim ng iniisip nyo? Lola, kasi si Marco at si Sofia eh. Wala po yun, Lola. Nag-uusap lang kami tungkol sa laro. Yung bagong laro ni Eman sa cellphone niya. Laro? Sigurado ba yan, Marco? Ha, Sofia? Ano po, Lola? Sigurado po. Dadaan po kami ng computer shop mamaya para makapaglaro. Okay lang po ba? Ay, yun lang pala. Akala ko kung ano na. Oo naman, basta ba huwag kayong magpapagabi. Sige po, Lola. Thank you po. Maghahanap na po kami ng sapatos ni Sofia. Siya sige, dalian nyo na at makaabutin pa kayo ng tanghali. O ikaw naman, Eman, sumama ka na sa akin. Maghahatid tayo ng mga kamote kila Cardo. Gagawa daw siya ng merienda para sa mga trabahador mamayang hapon. Opo. Ako na po ang magdadala niyan, Lola. Habang papalayo kami sa palengke, hindi ko maiwasang lingunin si Eman. Alam kong gusto niya ipagsigawan ang nalaman niya sa amin noong araw na yun. Pero kailangan ko magtiwala na susundin niya ang gusto ko. Na maghintay muna ng tamang oras. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit pakiramdam ko, may isang kwento pa na kailangan naming malaman. At sa halip na tumungo sa computer shop o sa pagbili ng sapatos, dumiretso kami sa bukirin. Kaso pagdating namin doon, laking gulat namin dahil nandun na pala si Aling Isay at Mang Berting. Marco, tingnan mo. Nandito ang mga magulang ni Marie. Baka naman kinuha rin sila ni Lola ng mga tauhan dito. Alam mo naman yung si Lola. Kulang na lang kunin ng trabahador niya ang buong baryo. Kahit na. Hindi din ako mapakali. Lahat yata ng sulok ng baryo nito makikita ko sila. Oh, Marco, Sofia, buti naman narito na kayo. Ang ganyan namang magtrabaho. Magandang umaga rin po. Dito na rin po pala kayo magsasaka, Aling Isay? Oo, Marco.
Sabi ni Lola Mara, mas makakatipid kami kung dito na kami magsasaka. Makakatipid o gusto nilang makilalang mga tao dito para makabiktima na naman ang anak nyo? Ay nako, Sofia, tumahimik ka na nga. Totoo naman kasi. Aling Isay, nasan po pala si Marie? Hindi niyo po ba siya kasama? Ay nako, hindi. Sabi niya ay masakit daw ang ulo niya. Nagpahinga muna siya sa bahay. Talaga po? Bakit po kaya biglang-bigla naman sumama ang pakiramdam niya? Kanina po kasi kasama namin siya sa bayan. Tapos mula po nung makita niyo yung missing poster na nakakabit sa poste, biglang sumama ng pakiramdam niya. Ang weird nga po eh. Ano kayo nangyari dun? Sofia naman. O bakit? Totoo naman na. Di ba nakita pa nga natin siyang umiiyak habang nakatingin dun sa poster na yun? Pagpasensya niyo na si Marie kung hindi siya pangkaraniwang bata. May karanasan kasi siya na naging dahilan ng maraming trauma. Kaya pag nakakakita siya ng bagay na nakakapagpaalala sa kanya noon, ay nalulungkot siya. Ano po bang nangyari, Mang Berting? Pwede po ba naming malaman para maintindihan namin siya? Para naman po hindi po kami mawirduhan kapag bigla na lang nagbabago ang kanyang mood. Ano ka ba, Sofia? Bakit naman naalamin mo pa yun? Ito talaga kahit kailan napakausisera. Okay lang naman. Mas mabuti na nga alam niyo siguro dahil kailangan din talaga ni Marie ng masasabing kaibigan eh. Naaawa na nga kami sa anak namin na lagi mag-isa dahil walang may gusto ng kanyang ugali. Sigurado po ba kayo? Hindi naman po kailangan. Baka malaman pa ni Marie na sinabi niyo sa amin at ikagalit niya. Ano ka ba, Marco? Okay lang yan. Inaalam nga natin para makasundo natin siya ng mas maayos, hindi ba? Kahit na. Huwag na tayong manghimasok. Huwag kayong mag-alala. Wala namang problema sa amin yon. Napakainit nga ng pagtanggap ng pamilya niyo sa amin. Ay nga pala, si Marie kasi ay nakidnap nung bata pa lamang siya. At 6 na buwan bago namin siya nahanap. Oh, nakidnap po si Marie? Pero, paano niyo po siya nakita? Mabuti po walang nangyari masama sa kanya. Sa awa ng Diyos ay nabuhay naman siya. Yun nga lang, hanggang ngayon hindi namin alam kung anong ginawa sa kanya ng mga kidnapper. Kahit kasi ang mga pulis ay walang nakuha ang impormasyon sa kanya. Ang sabi ng doktor sa amin ay marahil nakaranas siya ng matinding trauma at ikahihirap ng katawan, lalo na ng utak niya. Kung babalikan muli niya yon, nakakalungkot dahil hindi nahuli ang mga kidnapper. Pero hindi rin namin gugustuhing magdoble ang paghihirap ni Marie. Ramdam ko ang bigat sa bawat salitang binitawan ni Mang Berting. Tahimik kaming nagproseso ni Sofia sa lahat ng aming narinig. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa paghihinala at takot, naging habag at lungkot. Biglang nawala ang kanyang mga pagdududa at sa halip ay pinalitan ito ng pagmamalasakit. Makakala kong magiging kalinawan sa amin, lalo lang namang nagpagulo sa aming isipan. Habang nagtatrabaho kami sa bukid, naramdaman ko ang pagbabago sa aming mga puso. Ang takot na nararamdaman namin noon ay pinalitan ng habag. At sa halip na magtanong, nagpasya kaming maghintay na lang at makita kung ano ang magiging papel ni Marie sa aming buhay. Hindi nagtagal dumating na nga si Lola Mara, Eman at Tio Cardo. At sa huli ay nakasunod si Marie. Mga bata, nandito na ang merienda. Ay, akala ko ba magko-computer kayo? Bakit kayo nandito? Ano po kasi? Narinig po kasi namin na magluluto kayo ng merienda, Lola. Kaya hindi na kami tumuloy. Pag talaga sa pagkain, walang makakapigil sa inyong dalawa, ano? Hayaan mo na, Inay. Mas mabuting nandito sila kaysa tumambay lang sa computer shop. O anak, bakit sumama ka pa? Ayos ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na po ako. Ay, mabuti naman. Eto anak, sumilong ka muna sa kubo. Napakainit pa naman. Sabi ko si Yui,
May itinatago sila. Ang weird nila. Sofia, manahimik ka na lang. Ay, halika. Umupo ka na dito, Marie, at kumain. Ang dami nating merienda. Salamat po. Umalis sila lola sa kubo. Bitbit ang kanilang mga pagkain ay nagtungo sa kalapit na palayan kung saan may itinuro siya. Kami namang apat ay kumakain ng kamote Q. Habang kumakain, hindi ko maiwasang mapatingin kay Marie. Mahinhin niyang hinuya ang pagkaing nakatusok sa stick. Ganon din ang ginawa niya na Eman at Sofia, kaya napansin niya kaming lahat. Nahuli niya kami na sabay-sabay na nakatingin sa kanya. May problema ba? Bakit kayo nakatingin sa akin? Wala naman. Gusto lang sana naming magtanong. Pero kung ayaw mo, okay lang. Ayos lang. Ano ba yun? Okay ka lang ba talaga? Kanina kasi... Ang ibig niyan sabihin, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na. Salamat sa inyo. Ano ba kasing nangyari? Bakit ka umiiyak kanina? Wala naman. Ayoko na lang sanang pag-usapan. Naging tahimik ang paligid noon at ramdam ko ang lungkot sa boses ni Marie. Alam namin na may malaking kwento sa likod ng kanyang mga mata. Pero alam din naming hindi pa siya handang ibahagi yun. Kaya sa halip na magtanong, ay nagpa siya kaming ipahayag na lamang ang nararamdaman namin. Marie, kung may problema ka, nandito kami ha. Maaari mo kaming sabihan. Hindi kami manghuhusga. Salamat. Oo. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, hindi ka nag-iisa. Oo nga. Magkakaibigan naman tayo, Marie. Talaga ba? Salamat sa inyo. Naramdaman ko ang sinseridad sa bawat salita ni Marie. At sa hapong yon ay buo ang loob kong subukang magtiwala sa kanya. Kinabukasan, maaga kaming nagising para magbilad ng palay. At maging kami ni Sofia ay tumulong na rin sa gawain. Nang matapos yon, ay pasado 8:00 na ng umaga. Kaya agad kaming dumiretso sa bahay upang kumuha ng malamig na tubig at tumambay sa likod ng bahay, gaya ng nakasanayan namin ni Sofia. Ngunit ang inakala naming isang normal na araw ay nabalot pala ng madugong pangyayari. Salamat. Ang sarap talaga ng simoy ng hangin dito sa likod ng bahay. Oo nga. Sakto yung tambayan natin. Walang nadaang tao. Ang ganda pang tingnan ng sakahan mula sa malayo. Marco, nakita mo yung mukha ni Marie kahapon? Parang ang lungkot na talaga. Sa tingin mo, totoo yung sinabi nila Aling Isay? Hindi ko alam, Sofia. Pero wala naman siguro magbibirong magulang ng ganong bagay. Lalo na kung sa anak pa nila. At sana parang totoo naman kung ibabase mo sa ugali ni Marie, hindi ba? Oo nga eh. Ang dami niyang pinagdaanan. Pero bakit parang hindi pa rin ako mapakali? May kakaiba pa rin sa akin. Parang may kulang pa sa kwento. At saka paano natin ipaliliwanag yung nakita natin? Sigurado naman tayo na si Marie yun, di ba? Kinausap pa nga niya tayo eh. Hindi ko malilimutan yung itsura niya noon, kaya sigurado talaga ako. Nay! Nay! Ay, nandiyan na po ba kayo? Ay, may nangyari! Ano pang nangyari, Tiyo? May natagpo ang patay sa may palengke. Sa liblib na parte malapit sa mga tindahan ng isda. Patay? Sino raw po, Tiyo Cardo? Hindi pa sigurado pero sabi-sabi mukha yung matandang tindero raw ng isda. Yung si Mang Isko. Teka, nasaan ba si Inay? Tignan ko nga muna sa kusina. Si Mang Isko, yung kausap ni Marie kahapon? Sa isang iglap,
muling bumalik ang mga pagdududa at natabunan ng habag at panguunawa. Ang lahat ng kwentong narinig namin mula sa mga magulang ni Marie at ang lahat ng sinseridad na nakita ko sa kanya, lahat ng iyon ay nagmistulang abo. Sabi ko na nga ba may mali, Marco? Mukhang naloko tayo ng pamilya niya. Paano kung alam nila na may alam tayo at nakumbinsi nila tayong paniwalaan na mabuti si Marie kahit hindi naman totoo? Manahimik ka, Sofia. Baka marinig ka ni Tio Cardo. Ang mabuti pa, hanapin natin si Marie at tingnan natin kung anong sasabihin niya ngayon. Teka, bakit? Balak mo ba siyang kumprontahin? Oo, Nababaliw ka na ba? Delikado, Marco. Wala ka na ba talagang matinong pag-iisip? Tara na, sabihin na natin to kay Lola. Nasaan ba si Inay? Bakit wala dito sa bahay? hindi ko po alam. Nandito lang naman si Lola kanina. Si Marie. Hanapin natin si Marie. Teka, saan kayo pupunta? Kayong dalawa? Hindi na kami nakasagot kay Tio at agad namin kinuha ang aming mga bisikleta upang magtungo sa bahay ni Marie. Alam naming delikado ang ginawa namin pero kailangan naming malaman ang katotohanan. Pagdating namin doon, nadatna namin si Marie na nakaupo sa labas ng kanilang bahay. Tahimik at malungkot. Habang papalapit kami, narinig namin ang malakas na pag-iyak kaya agad kaming nag-alala. At nang makarating kami sa harap ng pinto, nakita namin si Lola Mara sa loob. Habang sina Aling Isay at Mang Berting ay nakaupo sa sahig, halos umiiyak sa tindi ng lungkot. Diyos ko! Anong nangyari sa anak ko? Bakit bigla na lang siya nagkakaganyan? Hindi ko alam. Bigla na lang siyang inatake ng lagnat. Humidahon kayo. Ang lagnat niya ay sobrang taas. Tumawag kayo ng doktor. Naging tahimik ang paligid habang pinagmamasdan namin si Marie. Nakita namin ang kanyang katawan na nanginginig, ang mga mata niyang nakapikit at ang mga kamay niyang mahigpit na nakakuyom. Para bang nakikipaglaban siya sa kanyang sarili. Ang dating mahinahon at malumanay na si Marie ay nagmukhang isang halimaw na nakakulong sa sariling katawan. Sa gabing yun, hindi na kami nagduda. Alam namin ang lahat ng nangyari ay may kaugnayan sa sinapit ni Mang Isko. Tignan mo. Ganyan din ang itsura niya nung gabi na nakita natin siya sa palayan. Nanginginig. Alam ko. Ang pagdududa, ang takot at pangamba, lahat ng yun nagbalik. Sa gabing yun nagpasya ako na kailangan kong alamin ang katotohanan. Handa akong harapin ang lahat ng bangungot para lang malaman kung sino talaga si Marie at kung ano ang nasa likod ng kanyang mga malungkot na mata. Kahit pa alam naming isa siyang halimaw. Hindi kami umalis sa apartment noon ni Tio Cardo. At nang gumabi na ay dumating siya ng walang kamali-malay sa mga nangyayari. Sapagkat maaga siyang umaalis araw-araw para mag-deliver ng mga pagkain sa palengke. Nang hindi humupa ang lagnat ni Marie, umalis si na Lola Mara at ang kanyang mga magulang upang sumundo ng doktor sa kabilang bayan. Dahil wala ring nakuhang tulong si Tio Cardo sa bayan namin. Naiwan kaming dalawa ni Sofia upang magbantay kay Marie na natutulog noon. At dahil malayo ang bayan ay tuluyan kaming nainip sa pagtitig sa kanya. Kaya nagpasya kaming maglaro ng board games. Checkmate. Huli ka na naman, Marco. Ano pa yan? Parang hindi ka naman nag-iisip eh. Paano ako makakapag-isip, Sofia? Tingnan mo yung si Marie. Parang kanina pa siya hindi gumagalaw. Ewan ko nga ba? Nakakatakot naman lumapit, baka bigla niya akong kagatin. Siya nga kaya may kasalanan sa pagkamatay ng mangingisda. Nagdududa ka na naman kahit alam mong siya naman talaga. Hindi na kami nakapagsalita nang biglang bumangon si Marie mula sa pagkakahiga at sumuka ng dugo sa sahig.
agad naming nilapitan si Marie. Nanginginig si Sofia habang ako naman ay nagmamadaling kumuha ng arinola na walang laman mula sa ilalim ng kama at isinahod sa kanyang patuloy na pagsusuka. Marie! Marie! Anong nangyayari sa'yo? Marco, umalis na tayo dito. Baka saktan niya tayo. Ano ka ba? Wala nang ang kalakas-lakas yung tao. Kumuha ka na lang ng tubig. Bilisan mo. Anong tao? Hindi naman tao yung babae na yan eh. Maglolokohan pa ba tayo dito? Alam naman natin na aswang siya, di ba? Hindi ako masama. Yan. Yan mismo sinabi mo sa amin nung gabing nakita namin pinatay mo yung lalaki sa may palayan, hindi ba? Sinasabi ko na nga ba? Tanda niya tayo. Nagkukunwari lang itong babaeng to. Marco, makinig ka sa akin. Iwanan na natin yan. Hayaan na lang natin siya. Baka kung anong gawin niya sa atin. Sofia, hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko pwedeng pabayaan lang siya. Huwag niyo akong iwan. Natatakot ako. Huwag niyo akong iwang mag-isa. Naging tahimik ang paligid, ang dugo sa sahig, ang nanginginig na katawan ni Marie at ang takot sa mga mata ni Sofia ay nagmistulang bangungot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang utak ko ay nagsabi na makinig kay Sofia, ngunit ang puso ko ay nagsabi na manatili at tulungan si Marie. Sa gabing yun, nagsimula ang isang bagong kabanata sa aming buhay. Ang aming pagkakaibigan, ang aming pagtitiwala at ang aming pag-asa. Lahat ng yun ay nakasalalay sa isang babae na may matinding lihim. Marco, Sophia, may nahuli na mga pulis na sospek sa pagkamatay ni Mang Isko. Ha? Sino? Si Tiocardo. Ano? Imposible. Hindi yun magagawa ni Chocardo. Kanina kasi, nung bumalik siya sa bayan para sumundo ng doktor, kasama niya ako. Pero pabalik sana kami, nang biglang harangin kami ng mga pulis. Sa sasakyan ni Tiocardo, nakita nila sa toolbox niya yung itak na ginamit sa pagpatay kay Mang Isko. Itak? Imposible. Saan nila nakuha yun, Eman? Bakit nasa toolbox ni Tiocardo? Hindi ko rin alam eh. Sinubukan ko ipaliwanag kasi kasama ko si Tiocardo maghapon. Pero hindi ako pinakinggan ng mga pulis. Paano nangyari yun? Sinong maglalagay nun sa sasakyan niya? At hindi ba nila naiisip na hindi kayang pumatay ng ganon si Chocardo? Pero Sophia, hindi naman namatay si Mang Isko katulad nung naunang biktima. Namatay siya sa saksak sa puso. Wala siyang ibang tinamong sugat, kundi yun lang. Ano? Sigurado ka ba? Oo naman. Nandun ako nang pinalilibutan ng mga pulis ang bangkay eh. Hindi isang aswang ang may kagagawa nun? Hindi. Kasalanan ko to. Kasalanan ko. Sandali, Marie. Bakit sinasabi mong kasalanan mo ito? Ikaw bang pumatay kay Mang Isko? Hindi dapat siyang napahamak. Ako ang dapat na nasa presinto. Ako may dala ng lahat ng to. Ako ang dapat sisihin. Pagod na ako sa ganitong buhay. Ayoko na. Teka sandali, saan ka pupunta? Marie! Anak, kumalma ka. Hindi mo kasalanan ito. Hindi. Kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari to. Kasalanan ko ang lahat na nangyayari sa baryong ito. Sana hindi na lang ako bumalik. Marie, anak, pakiusap. Huwag kang gumawa ng ikakapahamak mo. Maniwala ka sa amin. Aayusin natin to. Hindi na kinakaya ng konsensya kong isipin na may ibang taong nagbabayad sa lahat ng kasalanan ko. Pero anak, wala ka rin kasalanan. Huwag mong gawin ito sa sarili mo. Aayusin natin ito. Magtiwala ka sa amin ng mama mo. Aayusin natin ito. Hindi niyo naiintindihan. Pagod na ako, Ma. Hindi ko na po kaya. Hayaan niyo na lang ako. Hindi ba kayo nagsasawang humarap sa tao at magkunwaring okay lang ang lahat? Kayanin niyo na lang po kasi pagod na ako.
Hindi ko gustong maging halimaw! Naging tahimik kaming tatlo. Hindi namin alam kung anong gagawin. Hindi ko lubos maunawaan ang sinasabi ni Marie noon. Pero may bahagi sa akin ang nahahabag para sa kanya. Na para bang naiipit lang siya sa sitwasyon. Biglang napatigil sa pag-iyak si Marie at muling sumuka ng dugo. Mas marami kaysa kanina. Hindi na niya nakayanan at nawalan siya ng malay. Agad akong kumilos at binuhat siya papasok sa bahay habang sina Sofia, Emma at ang pamilya ni Marie ay nagmamadaling sumunod. Marco, ano gagawin natin? Dugo na naman ang nilalabas niya. Ano ba to? May sakit ba siya? Kailangan na natin siyang dali sa ospital. Wala tayong makukuhang doktor kahit sa kabilang Ay, bayan. Diyos ko, ano gagawin natin sa anak ko? Marie, anak ko! Marie! Bilisan nyo! Kumuha kayo ng bimpo at tubig! Eto po, Lola. Ang init niya eh. Sobrang taas ng lagnat. Hindi na siya gumagalaw! Mahina na. Halos wala na. Diyos ko, tulungan niyo ang anak ko. Marie, anak! Anak, huwag mo kami iwan! Anak, lumaban ka! Huwag ka susuko, Marie! Teka lang. Ano bang nangyayari sa kanya? Sabihin niyo na kasi. Mamamatay siya habang iniisip namin isa siyang halimaw. Gusto niyo ba yon? Sofia, tama na. Huminahon ka. Huminahon? Marco, mamamatay ang taong akala natin ay aswang. Kailangan nating malaman ang totoo. Ano ba? Aswang ba siya o hindi? Ayokong mambintang. Pero kung may kasalanan ka, Marco, ayokong si Tio pang masisi. Hindi ko naman alam kung sinong paniniwalaan ko eh. Hindi. Hindi namin sinadya. Ang alin? Naiipit ang pamilya namin dahil sa inyo. Alam nyo ba? Nakita namin si Marie na kumakain ng laman ng tao bago pa kayo lumipat dito. At ngayon, halatang alam nyo ang nangyayari. May itinatago kayo. Ano ho, Lola Mara? Ano ho? Ang totoo, nung nawala si Marie, hindi na namin siya natagpo ang buhay. Ano? Ibig nyo sabihin? Pagkay na lang siya nang makita namin. Pagkatapos, may isang lalaking lumapit, isang aswang. Sinabi niya kaya niyang buhayin si Marie, pero may kapalit. Anong kapalit? Kailangan namin pakainin siya ng hilaw na laman tuwing kabilugan ng buwan. Kung hindi, mamamatay siya ng tuluyan. Lola, alam niyo ho ito? Oo, anak. Alam ko. Si Isay ang anak ko. Si Marie ang apo ko. At hindi niyo sinabi sa amin. Bakit? Balik ba kayo nang mangyari yun? Pinili naming itago. Akala namin mas ligtas kayo. Lola, ibig niyo bang sabihin, pinsan namin si Marie? Oo. Mga bata pa kayo nang mawala siya. Sinundan namin ang mga dumukot sa kanya pero huli na. Nang makita namin siya, bangkay na. Inabuso siya sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos, pinatay siya at iniwan sa tapat ng bahay namin. Kaya may nag-alok na imalit siya sa amin. Kahit kapalit ng dilim, pumayag kami. Naging tahimik ang paligid at ang lahat ng sikreto ay lumabas. Hindi ko na rin alam kung anong dapat kong maramdaman noon. Nalilito ako. Para bang sabay-sabay sumabog sa mukha ko ang lahat ng katotohanan at hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang mga yun. Ngunit hindi ko na napagtuunan ng pansin ang sarili kong damdamin nang biglang bumalik sa pagsusuka si Marie. Naging alerto kaming lahat, ngunit laking gulat namin nang bigla siyang manigas. Kinabukasan,
Nanatili siyang walang malay at nagtipon-tipon kaming magkakamag-anak upang pag-usapan kung paano maaalis ang sisi kay Tio Cardo. Kailangan nating magtulungan. Hindi natin pwedeng hayaang mapahamak si Cardo. Alam natin na wala siyang kasalanan. Pero paano, Lola? Nakuha ng mga pulis ang itak dun sa sasakyan niya. Hindi nila tayong paniniwalaan. Kaya nga, ang lakas ng ebidensya laban sa kanya. Ebidensya? Hindi ba't siya ang pinagkaitan ng katarungan? Sa tingin nyo, sino ang naglagay ng itak sa sasakyan niya? Hindi ba't ang pumatay kay Mang Isko? Alam niyo ba kung anong naiisip ko ngayon, ha? Sofia, Hindi! Pakinggan niyo ako! Huwag niyo akong pigilan! Dahil kanina, nung narinig ni Marina na matay si Mang Isko sa saksak, inamin niyang kasalanan niya daw yun, na siya daw dapat ang sisihin. Ano? Itatanggi niyo pa rin? Naiintindihan ko na mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon, na hindi niya ginusto ito kung ano pa man. Pero paano naman si Chocardo? Sofia, tumigil ka na. Hindi, Marco! Magsabi kayo ng totoo! Hindi ko na kaya to! Naiipit tayo sa kasalanan ng iba! Huwag mo naman pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Hindi naman niya ginusto ang nangyayari sa kanya. Biktima siya dito. Noon! Biktima siya noon. Pero ngayon, huwag kayong bulag! Hindi na siya biktima! Isipin niyo nga, para mabuhay, kailangan niyang kumain ng tao? Ano? Malinis pa ba ang konsensya niya dahil sa ginawa niyo? Patay na yung tao. Imbis na pagpahingahin niyo, ibinalik niyo pa sa mundo. Lalo niyo lang siyang pinarurusahan. At alam niyo, naiintindihan ko na kung bakit sinasabi niyang pagod na siya. Pagod na siyang matawag na halimaw dahil hindi niyo magagawang paikutin ang ulo ng tao dahil lang sa nasaktan siya at mahal ninyo siya. Hindi! Halimaw na siya ngayon. Yun ang totoo! Sofia, alam kong naguguluhan ka. Pero pakiusap, huminahon ka. Paano ako hihinahon? Gusto niyo bang isisi ang lahat ng krimen kay Chocardo? Alam niyo naman bulok ang sistema sa baryo natin. Paniguradong isisisi na sa kanya ang lahat ng krimeng naganap dito. Lalo ng lalaking kitang-kita ng dalawang mata ko na si Mariang pumaslang. tama na, Sofia. Wala tayong mapapala sa pagtatalo ngayon. Kaya kailangan natin mag-isip ng maayos. Tama si Eman. Huminahon muna tayo. Sofia, alam kong galit ka. Pero wala tayong magagawa kung mag-aaway tayo. Kailangan nating magtulungan. Hindi namin kayo masisisi kung galit kayo sa amin. Pero sana maintindihan niyo kami. Nang tanghali ring iyon, nilikom ni Lola ang perang sasapat para sa piyansa ni Tio. At habang naghihintay kami sa sasakyan, hindi namin napigilang maawa nang makita namin ang bugbog sarado naming tiyuhin. Ay, Diyos ko! Ay, ang anak ko! Cardo, anong ginawa nila sa'yo? Ayos lang po ako, Inay. Huwag na po kayo mag-alala. Tio, sino po ang gumawa nito sa inyo? Di ko alam, Sophia. Basta sinabi ko lang na wala akong kasalanan. Pero hindi naman sila naniwala. Huwag po kayong mag-alala, Tio. Mapapatunayan din natin na wala kayong kasalanan. Tama po. Hindi nila kayo papayagang magpiyansa kung matibay talagang ebidensya nila. Umuwi na lang muna tayo. Gusto ko nang magpahinga. Tahimik kaming sumakay sa sasakyan. Si Eman ang nagmaneho, habang ang lahat ay nabalutan ng malalim na pag-iisip. Walang gustong magsalita, hanggang sa basagin ni Tio Cardo ang katahimikan. Kumusta na si Marie? Wala po siyang malay mula pa kagabi. Alam niyo po ba talagang totoo, Tio?
Anong totoo, Sofia? Huwag na po kayong magkunwari. Alam niyo na may kinalaman si Marie sa mga nangyayari, di ba? At alam niyo rin na pinsan namin si Marie at kapatid niyo si Aling Isay? Alam ko ang katotohanan yan. Pero walang kinalaman si Marie sa mga nangyayari. Pati kayo? Pinagtatanggol niyo pa rin siya? Bakit, Sofia? Pumapatay siya ng tao para lang mabuhay. Hindi niyo ba alam kung gaano kasama yun? Bakit parang wala lang sa inyo? Hindi yun ang rason, Sofia. Hindi yun ang rason! Anong rason po? Bakit po? Dahil ginawa niya yun para sa pamilya niya. Ginawa niya yun para sa inyo. Hindi pa ngayon ang tamang panahon para dyan, Cardo. Hayaan mong malaman nila ang totoo sa tamang oras. Nagtaka rin ako noon sa sinabi ni Tio. Lalo na nang pigilan siya ni Lola na ibahagi sa amin ang lahat ng nalalaman niya. Ilang ulit pang nagtanong si Sofia, ngunit hindi na siya pinagbigyan ni na Lola at Tio. Ako na may tahimik na nag-isip at napatingin na lang sa labas. Sa isip ko, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Kilala ko si Lola. Hindi sila basta-basta papanig sa masama. At marahil may dahilan kung bakit may nararamdaman akong awa kay Marie. Kahit minsan rin nakita ko na ang kanyang nakakatakot na anyo. Naniniwala ako na kapag nalaman ko ang lahat, mas magiging malinaw kung sino ba talaga ang dapat kong ipagtanggol. Si Sofia at ang aming pamilya o si Marie na puno ng misteryo, ngunit sinasabi ng marami na siya ay inosente. Pagdating namin sa bahay, naging tahimik ang lahat. Pagpasok namin, nadatnan namin si Marie na gising na at nakaupo sa kama. Napatingin siya sa amin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-aalala at lungkot. Lalo na nang mapansin niya si Tio Cardo na may pasa sa muka. Tio Cardo. Ayos lang ako, Marie. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Kasalanan ko po ito. Kasalanan ko po lahat. Dahil sa akin nagkaganito ka. Hindi, Marie. Hindi mo kasalanan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Marie, ano ba talagang nangyayari? Bakit kailangang mangyaring lahat ng to? Hindi ko alam, Sofia. Hindi ko rin maintindihan. Ang tanging alam ko, ayokong may masaktan dahil sa akin. Seryoso ka ba? Marami na ngang nasasaktan eh. Ano? Sabihin mo nga, ikaw bang pumatay doon sa mangingisda? Hindi. Pero kasalanan ko. Alam kong kasalanan ko lahat. Pero hindi ko naman ginusto lahat ng nangyayari. Habang nagsasalita si Marie, ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya. Puno ng luha ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang boses. Hindi nagtagal, umalis si Eman upang i-deliver ang ilang sako ng bigas na nakaschedule noong araw na yun. Agad kong napagpasyahang sumama at ganon din si Sofia. Pagdating namin sa bayan, huminto kami sa tapat ng isang bakanting lote na noon ay pinalilibutan ng maraming tao. Ang daming tao, Marco. Ano kayong nangyari? Hindi ko alam, Sofia. Baka may nagkakagulo lang. Teka, mukhang may mga pulis na naman. Habang papalapit kami sa grupo, unti-unting naging malinaw ang lahat. Ang pangamba sa aming puso ay napalitan ng panibagong takot. Isang matandang lalaki ang nakahiga sa sahig at ang kanyang katawan ay nababalot ng dugo. Mula sa kanyang dibdib ay may guhit ng saksak pababa hanggang sa kanyang tiyan na para bang may sadyang kinuha mula sa loob nito. Eman, Marco, may patay na naman.
yan. Parehong-pareho na nangyari kay Mang Isko. Pareho? Ibig sabihin, may biyak ang dibdib hanggang tiyan? Oo. Ano? Akala ko ba sa puso lang? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Sorry. Baka nalito lang ako. Pero teka, ano naman ngayon kung ganyan ang nangyari sa biktima? At least malinaw pa rin na hindi aswang ang gumawa niyan, di ba? Baka may masamang loob lang talaga dito sa baryo natin. Hindi. Masama ang kutob ko. Kung wakwak ang tiyan, pero gamit ang kutsilyo o itak, malinis ang pagkakagawa. Posibleng tao nga ang may kasalanan nito. Pero kung walang lamang loob ang biktima, posibleng... Oh my God! Huwag mong sabihin na iniisip mong may tao ang pumapatay ngayon dito. Para sa isang aswang? O sabihin na nating para kay Marie? Ano ba naman kayo? Huwag nga kayong buo ng ganyang konklusyon. Sino naman ang gagawa nun? At saka, sino ba ang pamilya ni Marie? Hindi ba't kayo? Bakit nila gagawing pumatay tapos ipapahamak pa si Tio Cardo? Hindi na magana ng pamilya nyo. Ano ba kayo? Pero iba talagang kutob ko eh. Halika na. Tapusin na natin itong trabaho natin. At mula ngayon, hindi lang si Marie ang ating mamanmanan. Pati na rin ang pamilya natin. Pati si Lola? Oo. Kahit si Chucardo pa. Hapon na nang matapos ang aming pagde-deliver at bumalik na kami sa bahay. Wala pa rin doon sina Lola Mara dahil abala sila sa pagbabantay kay Marie. Kami namang tatlo ay agad na naglibot sa bahay upang maganap ng anumang pwedeng makatulong sa sitwasyong yon. Hanggang sa makarating ako sa kwarto ni Lola at mabuklat ang pinakailalim ng kanyang drawer. Doon ko nakita ang isang larawan ng 4 na batang magkakaakbay at nakangiti. Palibhasa at matagal na itong kuha, kaya't naninilaw na ang larawan. Sofia, Eman, halik kayo. Tingnan niyo to. Bakit? Ano yun? Tingnan niyo to. Mga litrato natin to nung bata pa tayo. Pati ikaw, Eman. Kasama ka namin. Ay, Diyos ko, Marco. Yun lang naman pala eh. Akala ko kung ano na. Diyan ka na nga. Maghanap muna ako sa ibang bakanting kwarto. Sandali lang. Nakakapagtaka kasi. Bakit naman? Kasi lumaki pala tayo magkakasama. Pero bakit hindi natin tanda si Marie? Oo nga no. Teka, yung damit na suot ko dyan, regalo sa akin yun ni Lola nung 5 taon pa lang ako. Ibig sabihin, 5 years old ako niyan. Pero bakit tanda akong damit na to? Pero si Marie, bakit hindi ko siya maalala? Baka naman hindi kayo close. Hindi naman talaga lahat ay natatandaan, di ba? Pero iba eh. Tingnan mo tong picture natin. Parang magkakasundo naman tayong lahat dito. At saka may sinabi si Chucardo sa sasakyan, hindi ba? Ang sabi niya, ginagawa lang daw ni Marie ang lahat para sa atin. Bakit? Anong kinalaman natin doon? O sa pagiging aswang niya? So, kumbinsido ka na ngayon na masama yung babae niya, no? Dati lang kumakampi ka pa dyan eh. Pinagtatanggol mo pa nga eh. Hindi ko siya ipinagtatanggol, okay? Hindi ko rin siya idinidiin ngayon. Pero ang sigurado ako, sa kabila ng lahat ng nalalaman natin ngayon, may hindi sila tuluyang sinasabi sa atin. At yun ang kailangan nating malaman. Sigurado ba kayong dalawa? Parang kung magsalita kayo, kakalibanin niyo ang pamilya ninyo ha? Ha? Ano nga? Masyado na kayong invested dyan. Noong una, si Marie lang ang problema ninyo. Ngayon, pati pamilya nyo na. Yun na nga eh. Bakit nga nandito na tayo sa puntong ito? Hindi naman tayo magbubuo-buo ng konklusyon, hindi ba? Anong gagawin natin? Hayaan na lang ba natin kung ano ang nangyayari? Tama ka, Marco. Naniniwala ako na mabuti naman ang pamilya natin. Pero karapatan din nating malaman ng totoo. Lalo na kung tungkol din sa atin. Dahil sa napag-usapan namin noong araw na yon, bumalik kami sa apartment ni Tio Cardo. Ngunit nasa may hagdanan pa lamang kami ay naririnig na namin ang mga usapan nila.
Hindi pwede. Kailangan natin siyang ilipat ng lugar bago pa malaman ng mga tao ang kalagayan niya. Pero inay, hindi na siya malakas. Hindi niya kinakain ang inihanda natin. Ayoko na rin gawin to. Hindi sa bawat pagkakataon ay pwede niyo akong ipagtanggol. Cardo naman. Ginagawa lang natin to para mabuhay siya. At Nay, ayaw na pong umalis dito ni Marie. Napapagod na po ang anak ko. Alam ko. Pero kung hindi niya kakainin ito, mamamatay siya. At hindi ko yun hahayaan. Hindi ko hahayaang mamatay ang apo ko dahil sa ginawa natin. So ibig sabihin, kayo ang pumapatay. Marco, Ano? Sumagot kayo. Kayo nga ang pumapatay sa mga kabaryo natin para ipakain kay Marie. La, anong nangyayari sa inyo? Bakit? Bakit yung ginagawa to? Sandali, pakiusap. Makinig muna kayo sa amin. dahil din sa inyo ito. Para sa inyo lahat ang ginagawa namin. Para sa amin? Anong kinalaman namin sa pagpatay ninyo? Hindi. Hindi mo na kailangang sabihin pa sa kanila. Mas magiging ligtas sila kung hindi nila alam ang totoo. Anong totoo, Lola? Ano ba talagang totoo? Bakit nyo ginagawa ito? At si Marie, aswang ba talaga siya? Bakit niya tinatanggihan ang sariwang laman kung aswang siya? Tingnan nyo nga siya. Halos hindi na makakilos. Ano ba talagang ginawa ninyo sa kanya? At kung totoong aswang man siya, o pati na rin lahat ng kwento ninyo sa amin, anong nangyayari sa inyo? Bakit niyo papatay para lang mabuhay ang isang aswang? Nababaliw na ba kayo? Hindi niyo naiintindihan, Marco. Ginawa ko yun para iligtas si Marie, para mabuhay siya. At ang ibang tao, hindi ba't may karapatan din silang mabuhay? Tiyo, Lola, mahal na mahal ko kayo. Pero hindi ko akalain na ganyan kayong klaseng tao. May kaugnayan ang lahat sa nakaraan. Ang nakaraan ninyong apat. Ang nakaraan na sana'y hindi na bumalik pa. Yun lang ang hindi namin gustong mangyari. Yan na naman, Lola. Yung nakaraan na yan. Nakita namin ang mga litrato namin sa kwarto niyo. 5 taon na ako noon. Pero bakit kahit kaunting alaala sa utak ko, wala si Marie o si Aling Isay at Mang Berting? Ano bang itinatago niyo sa amin, La? Mga apo, pakiusap, makinig kayo. Magtiwala kayo sa amin. Hindi namin ginustong masaktan kayo. Kaya namin ito ginagawa dahil mahal namin kayo. Hindi namin kayo ipapahamak anuman ang mangyari. At tama ka, may itinatago kami. Pero hindi para saktan kayo. Ginawa namin to para protektahan kayo. At ang nakaraan na yan ang dahilan kung bakit kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Kung sinong dapat paniwalaan. Ang gulo-gulo na ng utak ko, La. Hindi ko alam kung kakalabanin ko ba kayo o kung lalaban ako para sa pamilya natin. Naging emosyonal ang gabing yon para sa amin. Ngunit gaya ng dati ay wala silang naging sagot at nanatili lamang silang tahimik. Lumipas pa ang oras at muling dumating ang gabi. At noon ay lalo pang lumala ang nangyayari kay Marie. Nangingitim na ang kanyang balat. Namamaga at lumilito na ang mga litid sa kanyang katawan. Sa totoo lang, nakakatakot na siyang pagmasdan nun. Kailangan na nating dalhin si Marie sa albularyo. Bago pa mahuli ang lahat. Ay, sige. Kunin ko ang wheelchair sa bodega. Ako naman, kukuha ako ng mga gamit, mga damit at kumot. Ako nang kukuha ng sasakyan. Bilisan nyo, wala nang oras. Nagkagulo ang lahat. At sa pagmamadali nilang kumilos ay kami lang nina Sofia, Eman at Marco ang naiwan kasama si Marie. Dali-dali kaming lumapit sa kanya.
Marie, makinig ka. Hindi ka na nagdudulot ng maganda sa pamilya natin. Marco, patawarin niyo ako. Hindi ko gustong magulong pamilya natin. Huli na. Kung hindi ka kayang bitawan ng mga magulang mo o ni Lola, ako na. Ayokong nakikita silang gumagawa ng kasalanan para lang sa'yo. Dapat wala ka na, Marie. Hindi ka na dapat nabubuhay pa ngayon. Marco, ano bang sinasabi mo? Hayaan natin si Lola. Hindi, Sofia. Kung dadalhin natin siya sa albularyo, siguradong malalaman ng mga taga-baryo na pinoprotektahan natin ang isang aswang. Baka mapahamak pa tayo. Sandali. Ano gusto mong gawin, Marco? Kailangan nating maunahan sila. Kailangan nating itakas si Marie. Kung totoo man na may tinatago sila, kailangan nating malaman sa sarili natin. At tapusin na ang dapat matagal nang natapos. Ano ka ba, Marco? Magulos dili ka. Kayo ang mapapahamak sa ginagawa ninyo. Tulungan mo na lang akong buhatin siya, Eman. Doon tayo sa truck mo. Bilis! Kung hindi natin ito gagawin, mapapahamak lang ang buong pamilya. Hindi mo ba nakikita? Pati si Lola. Nagiging masama na dahil sa kanya. Hindi ko alam, Marco. Pero sige, tama ka. Hindi natin hahayang masira ang pamilya natin. Sofia! Marco, ano ba? Tumulong ka na lang, Eman. Ito ang tamang gawin. Ito lang. Ang tanging paraan para maligtas tayong lahat. Sa kabila ng pag-aalinlangan, napilitan ding tumulong sina Sofia at Eman. Binuhat namin si Marie na tila wala ng lakas at sa loob-loob ko, patid kong ang naging pasya ko noon ay isang napakalaking peligro. Ngunit naniniwala ako na yun lamang ang tanging paraan upang matuklasan ang katotohanan. Nang maisakay namin siya sa truck ni Eman, agad naming pinandar yon patungo sa malawak na palayan. Doon hinila namin si Marie hanggang sa gilid ng mataas na bangin kung saan sa ibaba ay matalim na bumabangga sa mga bato ang nangangalit na dagat. Nakakadurog ng loob kahit dungawin pa lang. Marco, anong balak mo? Anong gagawin natin dito? Dito natin siya tatapusin. Dito magwawakas ang lahat ng gulo. Ha? Ano? Ano pinagsasabi mo, Marco? Balo ka ba? Hindi na siya ang pinsan natin! Isa siyang aswang! Patay na si Marie! Pinipilit na lang natin ito. Pero ang totoo, bata pa lang tayo, wala na siya. Pero hindi natin to kayang gawin. Kahit pa masama siya, kahit pa aswang siya, hindi natin pwedeng gawin to. Hindi kakayanin ng konsensya ko to, Marco. Sofia, isipin mo nga noong una natin siyang nakita. Kumakain siya ng tao. Humilom ang sugat niya ng kusa. Lakas niya galing sa laman ng tao. Akala mo ba matitiis pa niya ito? Pag hindi na niya nakayanan, pilit na kakain niya ng tao. Papatay. At kapag nangyari yun, ano mangyayari sa atin, ha? Pati tayo pagtatakpan na rin natin siya. Marco, may iba pang paraan. Huwag naman ganito. Humihinga yung papatayin mo eh. At saka, bakit ka nagkakaganito, Marco? Dati lang kung maipagtanggol mo siya sobra. Pero bakit ngayon gusto mo na siyang patayin? Dahil nung una, nararamdaman kong hindi niya gusto maging aswang. Pero ngayon, hindi ko gusto na nagiging masama si Lola at Ricardo dahil sa kanya. Pero Marco, baka naman may iba pang paraan. Marco, gusto ko lang matulungan kayo. Anong ibig mong sabihin? Marie, ano pa yung sinasabi mo? Bakit lagi yung sinasabi na gusto niya lang kaming tulungan na para sa amin to? Ano ba? Nung mga bata pa tayo, hindi lang ako ang kinidnap, kundi tayong apat. Ano? Tayong apat? Nang matagpuan tayong walang buhay, lahat tayo patay na. Pero ayaw kayong bitawan ni Lola. Ayaw ng mga magulang ninyo. Sinubukan nila lahat ng paraan pero wala. Hanggang sa nakipagkasundo sila sa pinuno ng mga aswang para iligtas tayong lahat. Anong kasunduan? Pumili ang aswang kung sino sa atin ang magpapatuloy ng kanilang lahi. At ako ang napili. Dahil sa akin ang buhay kayong muli. Kaya ako kayo tinulungan, Marco.
para makalimutan niyo ang nangyari. Ayoko lang na malaman niyo kung anong totoo. Kung anong nangyari sa atin. Patawarin niyo ako. Para akong naging estatwa. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Ngunit muling bumalik ang galit sa loob ko. Marahil dahil ayokong maniwala. O sabihin na lang nating hindi ko matanggap ang kanyang sinabi. Tulungan. Tulungan. Matapos mo kaming dalhin sa ganitong sitwasyon. Matapos mong gawing kriminal si Chucardo. Matapos mong sirain ang pamilya namin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Niloloko mo lang kami. Marco, ano ba? Tumigil ka na, Marco. Habang nagsasalita si Marie, ang mukha ko ay napuno ng galit at pagkalito. Hindi ko siya pinakinggan. At sa isang malakas na tulak, nahulog ang nanghihinang katawan ni Marie sa mataas na bangin. Marco! Hindi! Diyos ko! Marco! Anong ginawa mo? Sa ibaba ng bangin kasama ang nangangalit na dagat, nakita namin ang katawan ni Marie na wala ng buhay. Bumagsak ito sa mga bato at unti-unting nilamon ang mga alon ng kanyang katawan. Napuno ng katahimikan ng palayan. Walang imik ang sino man. At tanging ang ugong ng dagat at ang aming paghinga ang naririnig. Ilang sandali lang, napansin namin ang kakaibang paggalaw mula sa ibaba. Ang katawan ni Marie, na tila nalunod na, ay biglang kumibo. Nagsimulang magtaluskos ang kanyang mga buto. Umabot ang kanyang mga kamay sa lupa at dahan-dahang lumaki ang kanyang katawan. Ang mga kuko niya ay naging matulis at mahaba. Ang mga mata ay nagbago at naging dilaw at ang balat niya ay naging maitim. Ang mga ngipin niya ay naging matalas, parang pangil, at mula sa kanya ay naririnig namin ang isang nakakakilabot na huni. Patay na dapat siya! Takbo! Marco! Sinabi ko na sa'yo! Hindi mo sana ginawa yun! Hindi ko alam. Akala ko matatapos ang lahat. Pero hindi mo siya dapat tinulak. Aswang siya! Hindi siya basta namamatay sa ganun. Shit! Anong gagawin natin? Tumahimik kayo. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang dahilan kung bakit nagkagulo ang pamilya natin. Sa gitna ng aming pagtatalo, isang malakas na dagundong ang pumuno sa hangin. Nayanig ang lupa at lumitaw sa harapan namin ang halimaw na si Marie. Ito lang palang dapat mangyari. Para tuluyang mag-ugbong ang katawan ng babaeng to. Napakahabang taon akong naghintay. Sa wakas! Hindi na siya si Marie. Siya malamang ang nakipagkasundo kay Lola noon. Diyos ko! Anong gagawin natin, Marco? Hindi tayo titigilan ng halimaw na to hanggat hindi tayo namamatay! Dito! Sumakay kayo sa truck! Bilis! Sa pagtakbo namin patungo sa truck, sumunod ang halimaw. Bawat takbang niya ay nagdulot ng pagyanig sa lupa. Tumama ang kanyang mga kuko sa bato na naglabas ng ingay na parang matalas na metal na nagkakaliskis. Mabilis siyang kumilos at ang kanyang mga mata ay parang dalawang dilaw na ilaw na nakatutok sa amin. Bilis! Sofia! Eman! Hindi siya tao. Hindi natin siya matatakasan. Kasalanan mo to, Marco! Kasalanan mo to! Tumahimik ka! Wala na tayong oras sa pagsisisi! Kailangan nating mabuhay! Sa pag-abot namin sa truck, mabilis kaming pumasok. Sumakay si Emma sa driver's seat at pinaandar niya ang makina. Ngunit huli na ang lahat. Biglang may malaking bagay na humarang sa harapan namin. Akala niyo matatakasan niyo ako! Hindi! Paandarin mo na! Ano ba? Sagasaan mo na yan! Shit! Ayaw umandar eh! Ano? Diyos ko! Anong gagawin natin? Lumabas kayo! Walang pagpipilian, kaya lumabas kaming tatlo. Ngayon ay nasa harap namin ang halimaw na si Marie. Nakatitig sa amin ang kanyang mga mata
at bumuka ang kanyang bibig habang naglalabas ng nakakakilabot na huni. Wala na kayong takas. Wala na kayong malalapitan. Napakahaba ng aking paghihintay para sa araw na ito. Sa wakas, masasakop ko na ang katawan na ito. Pagkatapos ay kayo naman ang isusunod ko. Sa sandaling sinabi niya na yon, biglang sumugod ang halimaw. Gumapang sa lupa ang kanyang mga kamay at ang matatalim niyang kuko ay sumayad sa lupa na nagdulot ng matalas na tunog. Dali-dali kaming tumakbo sa magkabilang direksyon. Si Sofia at Eman patungo sa kanan, ako naman sa kaliwa. Huminto ang halimaw sa gitna. Tila nag-aalinlangan kung sino ang susundan. Ngunit hindi nagdalawang isip ang halimaw at mabilis na sumugod patungo kina Sofia at Eman. Narinig ko ang nakakakilabot na huni habang sila'y tumatakbo at ang pagyayanig ng lupa ay nagdudulot ng pagkabingi sa akin. Bumalik ako sa aking mga yapak at tumakbo patungo sa kanila. Habang tumatakbo ako, nakita ko si Eman na nadapa. Lumapit ang halimaw sa kanya at sa isang mabilis na pag-atake, kinalumot muli nito ang likuran ni Eman. Sofia! Takbo na! Hindi ko siya iiwan! Habang umiiyak si Sofia, hindi na siya nagalinlangan pa. Kinuha niya isang malaking bato sa tabi niya at binato ito sa ulo ng halimaw. Hindi man ito nagdulot ng malaking pinsala, nakuha nito ang atensyon ng halimaw. Akala mo ba? Isang maliit na bato lang ang makakapagpigil sa akin! Tara na, bilis! Hindi ko na kaya. Iwan niyo na ako! Hindi! Hindi natin siya iiwan, Marco! Tulungan mo ko! Alam ko, kaya natin to. Kailangan natin sila, Lola. Baka alam nila kung paano tuluyang mapapatay ang aswang. Patawarin ninyo ako. Hindi ko kayo dapat sinama dito. Tumigil ka na! Wala tayong panahon dyan. Basta mabuhay tayo ay saka kita sesermonan dahil sa ginawa mo. Tumakbo kami sa ilalim ng buwan at ang bawat yapak namin ay puno ng takot. Sumusunod sa amin ang ingay ng halimaw at bawat hininga namin ay parang panalangin para sa aming kaligtasan. Biglang may narinig kaming yabag at doon namin nakita sina Lola Mara, Aling Isay at Mang Berting. Mangayak-ngayak kaming sinalubong ni Lola Mara. Ay, mag-apo ko. Mabuti na ba't nakita ko kayo? Nasaan ang pinsan nyo? Nasaan si Pare? Bakit nagkaganyan kayo? Ano bang nangyayari? Lola, mabutit nandito na po kayo. Eman, anong nangyari sa'yo? Sugatan ka. Ricardo, si Marie po, si Marie. Lola, patawarin niyo po ako. Ano bang nangyari sa inyo? Nasaan si Marie? Bakit ganyan ang itsura nyo? Lola, patay na po si Marie. Ano? Diyos ko! Berting! Ang anak natin! Tita, hindi na po siya si Marie. Ano ba kasi nangyari? Nasaan ang anak namin? Anong ginawa niyo sa kanya? Lola, tita, tito, hindi ko po alam kung bakit nagawa ko ang lahat ng ito. Akala ko po ay matatapos ang lahat. Akala ko po ay makakatulong ako, pero hindi. Hindi na po siya ang kilala nating Marie. Isa na po siyang halimaw. At Lola, hindi tama na gumagawa kayo ng masama para sa kanya. Ginagamit lang kayo ng aswang na yon. Tama po si Marco. Alam na po namin ang totoo. Siguro nga po binuhay kami ng halimaw na yon, pero hindi po si Marie. Pinarurusahan lang siya ni Marie para pagtuluyan ang naging aswang. Kami naman ang kanilang sasakupin. Biglang nagkaroon ng malakas na dagundong sa likuran namin at lahat ay lumingon. Sa ilalim ng buwan, nakita namin ang halimaw na si Marie na lumilitaw mula sa dilim. Nagniningning ang kanyang mga mata, matatalim ang kanyang mga ngipin, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang nakakakilabot na huni. Marie! Anak! Ikaw ba yan? Aling Isay, Huwag po kayong lalapit. Hindi na po siya ang anak ninyo.
Hindi! Anak ko yan! Anak ko yan! Marie, sagutin mo ako, anak. Anak, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa lahat ng pagkukulang namin. Patawarin mo ako, anak. Kung hindi kita naprotektahan sa halimaw na yan. Sa pag-agos ng mga luha ni Aling Isay, biglang nagbago ang anyo ng halimaw. Dahan-dahang naglaho ang matatalim na kuko at ngipin. Bumalik sa dati ang kulay ng kanyang balat at ang kanyang mga mata na dilaw ay naging normal muli. Sa isang iglap, si Maria ay nakatayo sa harap namin, duguan at sugatan. Ngunit bumalik na sa kanyang dating anyo. Agad na yumakap si Aling Isay kay Marie at hindi na niya inalintana ang dugo at mga sugat sa katawan ng anak. Halos hindi siya makapaniwala na bumalik ang kanyang anak sa dating anyo. Mabilis namang sumunod si Mang Berting. Niyakap niya ang mag-ina at humagulgol. Anak, akala ko wala ka na. Patawad po. Pero, hindi ko na kaya. Ayoko pang maging masama. Kasunod ng yakapan ng pamilya, nagkaroon ng biglang pagbabago. Naging seryoso ang mukha ni Marie at dahan-dahan niyang inalayo ang sarili niya sa mga magulang niya. Biglang inilabas ni Marie ang kanyang kamay at dahan-dahang ipinasok ito sa kanyang dibdib. Napasigaw kami sa takot. Hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Nang inilabas niya ang kanyang kamay, hawak niya ang isang maitim at hindi tumitibok na puso. Hindi na ito tumitibok, ma. Matagal na po akong patay. Ito po ang totoo. Matagal na pong wala ang anak niyo. Patawarin niyo ako. Alam kong gusto niyo lang akong makasama, pero hindi na po ito tama. Marie, patawarin mo ako. Kasalanan ko to. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi, Marco. Salamat. Salamat sa ginawa mo. Dahil sa ginawa mo, naging malaya ako. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Matapos sabihin yon, nagsimulang maglaho ang katawan ni Marie. Ang maitim na puso sa kanyang kamay ay naging abo at ang kanyang katawan ay naging alikabok na dinala ng hangin. Sa huling pagkakataon, nakita namin ang isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Ang lahat ng aming pinaniniwalaan ay nagmistulang bula. Ang akala naming simpleng kwento ng aswang ay ngayon naging isang komplikadong krimen na hindi namin maintindihan. Lumipas ang mga taon mula nang mangyari yon at hindi ko maitatanggi ang biglang pagbabago ng lahat. Pero hindi rin namin maitatanggi na maraming bagay sa mundo ang hindi bukas sa mata ng ibang tao. Marami ring desperadong tao sa mundo na hindi natin alam kung paano hinarap ng buhay. Masakit ang mga pangyayari at sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ngunit nangyari na ang lahat. Sana lang may pag-asa pa kaming makabalik loob sa Diyos. Kung ang pangalawang buhay namin ay hiniling lamang sa kampo ng kadiliman. Hanggang dito na lang po. God bless sa inyong channel at maraming salamat po sa pakikinig. Para sa mga listeners natin dyan, kung ang isang paslit na bata ay ipinagkait sa iyo ng mundo at basta pinaslang ng mga walang pusong tao, kakayanin niyo rin bang talikuran ng liwanag para makipagkasundo sa dilim? Paki-share at i-comment sa ibaba ang inyong saloobin. Huwag matakot na ibahagi ang inyong mga pananaw at nararamdaman.
Makinig din sa iba pang mga kwentong katulad nito.